1, 2, asa na ba yung i-live na natin ito para habang naghihintay sa iba. Good evening everybody. Iwan ko lang kung na-live na ba ito talaga. Pero hindi ko pa kasi makonek itong ating, yan, i-connect ko muna. Malamang, asan ka na? Good evening, wait lang ha. Bakit ayaw makonek? Ay, kaya naman pala ayaw makonek kasi sa iba ko naman pala na, ay, na lang. Hindi pala sa iba pala nasaksak ko. Wait lang ha, kaya pala ayaw makonek kasi iba pala ang nasaksak ko. Ayan na siya. Wait lang. Ay, na lang. Wait lang ha. Wait, mayroon na tayong viewer. Good evening. I-arrange ko lang ito aking para makita ko yung mga comment nyo. Tapos, then, wait lang ha. Para lang, meron lang ako ipakita sa inyo. So, importante ito. Asa na yun? Dito lang tayo. Okay, may iba. Baka may ibang hindi pa ma-notify. Para dapat laging meron ako dito. Kaya dapat, sana yung mga screenshot ko. So, dapat nakalagay lahat ito, mga screenshot ko. Okay, kompleto na ba itong screenshot ko? Okay, dapat meron ako mga nakalagay na mga screenshot. Okay, manage. Kasi ito may mga pinaka-importante nila ba? Manage. Okay. So, delete na to. Good evening, everybody. Wait lang ha. Okay, man. Alam ko man na kailangan nyo to. I-crop lang natin kasi ito lang naman kailangan nyo. Kaya mga ganyan ba? Halimbawa, nandyan yan. Basta may mga ganyan. Crop. Ay, hindi. Ay. Okay. Ayan. So, i-delete ko yung isa. Good evening. Yes, good evening everybody. Ready na ba ang lahat? Alam nyo ba kung ano na bukas? Ay, yung screen ko pala. Saan na yun? Yung mukha ko palang. Ay, kapangit namang ng faces ko and everything. Nasa namang beautiful me. Dito muna tayo. Okay. Good evening. Ready na ba ang lahat? Na-notify pa kayo sa mga ako ang hindi ready. Asa na yung aking sulat-sulat? Wala dito sa harap ko. Ninakaw na naman ang ningning ko. Sana yung wait lang ha, yung sulat-sulat ko na wala dito sa harap ko. Ninakaw na naman yun ang ningning ko. Asa na yung sulat-sulat ko, men? Wait lang ha. Wala dito yung sulat-sulat ko. Ayan. Ano na? Ready na ba? Alam niyo ba kung ano ng araw bukas? Anong buwan na bukas? Saturday. Pero anong buwan bukas? February na bukas. Ready na? Ulitin ko lang, alam niyo ba bago tayo magsimula, ha? Importante talaga ba? Pinaghirapan ko yan ba? Yung, ano tawag dito? Yung daily quiz ba? Yung daily quiz. Bago tayo magsimula, daily quiz muna ha. Sa mga hindi nakakaalam, kasi importante ito.
Dami ko nang ginawa sa daily quiz. Sa daily quiz, sa Lifetime 2.0. Lifetime 2.0 sa daily quiz. Bago tayo magsimula sa Lifetime 2.0 na daily quiz, ay, ano tawag dito? 6 a.m. Magsimula yan ng 6 a.m. Araw-araw yan siya. Sana lahat yun, January 2 hanggang February 14 lang yan. Pero sa bagay, after February 14 ay bugbog na naman kayo ng mga long quiz. Oh, February 14, wala na tayo. Yun yung last na quiz natin. Pero after niyan, marami akong piniprepare ng mga long quiz. February, Lifetime 2.0. O, 10 months na naman. Kaya, December na. Sino ba sa inyo? Ha? Yung January 2, hanggang, nagsimula nung January 2, sino sa inyo yung daily quiz? Yung daily quiz, simula 6 a.m. Yung dating 5 item, ginawa ko na ng 10 item. Ano to? Identifying error. Ginawa ko ng 10 item yung identifying error. Alas 8, ano nga ba yun? Reading comprehension. Pero sa reading comprehension, alas 8 no, pero sa February 15, meron tayong 30 item na autocorrect na reading comprehension. So sa ngayon, yung naka-post na reading comprehension, hindi yan naka-autocorrect. sa ano nga ba yun? Nawala tuloy ako. Dapat pala wala tayong live sa February 14, ano? Sa February 15, meron akong naka-schedule na post na 30 item na purong reading comprehension lang. Yung ngayon, mayroon lang naka-post doon, ha? Sana naman yung daily quiz ko ba? Importante yun ba? Ginawa ko yun from the heart, from my heart ba? Ano pa? Alas 10. Diba? Sentence completion. Diba 5 man yung sentence completion? 5 pero meron na akong paminsan-minsan mga 10 item, paminsan-minsan. Pero yung dating 5, paminsan-minsan 10 item, ha? Please lang. Then, ano pa? Reading comprehension. Identifying error. Yung identifying error, mayroon din tayong long quiz. February, huwag kayong mag-alala, i-rewrite ko man ito. February 19. Ganito yan siya. February, sana talaga magkuha na kayo, matambakan kayo doon. 16, 17, 18, lahat ng yan. Wala tayong live sa grupong ito, pero 16, 17, 18, pagkakataon nyo na lahat ng quiz, i-take nyo. Kasi ito ay iba't ibang mga long quiz. As in, super long quiz. Iba-iba yan siya. Pero autocorrect ito, ha, autocorrect para ma-happy ba kayo nga agad-agad makukuha nyo yung score nyo. So, February 16, 17, 18, and sa February 19 naman, 50 na identifying error. 50 item na identifying error. Kasali na yun, yung mayroon pa yung 100 item na grammar and correct usage. Meron pa yung 30, yung mga quiz na ganyan ba? Tapusin nyo yun. Okay? So anyway, umpisahan na natin. Sino dito ang hindi na-notify sa kada live? Ang dami kayang piniprepare ko, ang dami nito. Tapos, naka-schedule yan lahat. Vocabulary. Dinahandaan ko siya bang na magawan ko siya ng halos mga 100 item. Yung mga nagtatanong kailan ang final coaching, ang tanong ko rin,
Na-take nyo na ba lahat ng mga pa-quiz, daily quiz? Ang final coaching natin ay 2 weeks bago yung mga nasa February 9, ano ba yun? 20. Mga 1 to 2 weeks. Yung quiz, lahat talaga. I-exercise nyo yon. Parang sweet na ba? Oh, yung mga matatapang hintayin ang araw ng kagitingan. Ha? Sino nagsabing walang live ngayon? Sino nagsabing walang live ngayon? Wala ba tayong live ngayon? Ano tayong naka-schedule? Naka-post na tayo. Ha? January 31 tayo ngayon, no? Nag-leave na ba kayo ng 1 month? Simulan na natin, ha? Huwag natin sayangin yung oras natin. Wait lang. Okay. Huwag tayong magsayang ng oras. Dito na tayo sa number sequence or kahit tawagin nyo pa itong number series. Alam nyo ba sa mga first-timer kung gaano karaming ganito? Sa mga first-timer, alam nyo ba, both proof and sub-proof, parihong merong number series or kahit tawagin nyo pa na yung number sequence. Ang importante lang naman kung paano hanapin yung pattern. Sino sa inyo dito ang first time pang, ay mayroon bang ganon? Sa number series o yung mga number sequence, alam nyo ba na magkasunod yan siya, mga 10 item, more than 10. Ano po original FB account ng taga civil service? Sa website nyo na lang, pero yung sa civil service, makikita mo man yung mga post nila. Marami pa namang parihong pangalan ng civil service lang. Pero yung website nila mismo, yun na lang. Kasi maraming mga ano. Okay na. Sa number series. Hula-hula lang to. Hulaan nyo lang. Itong mga pangalan na ito, no need nyo nang i-memorize. Hindi yan importante. Ito lang ay para meron kayong guide kung ano kayang mga posibleng pattern. Mga posibleng pattern sa number series. Posibleng pattern. Arithmetic sequence. No need nang malaman ano bang detalye sa arithmetic sequence. Basta ang importante, ang arithmetic sequence ay parihong mga numbers na mga i-add natin or mag-subtract tayo. Valid, same difference. Okay? Same ang difference. Sa geometric sequence naman, pwede tayong mag-divide at mag-multiply. Same number or alternate. O, yung boss na lang ninyo sa trabaho ang dapat mag-leave para kahit nasa work kayo, o di ba? At the same time, magre-review kayo. O, ito na. Pattern. 10 item to sa mismong civil service exam. Napaka-importante ito ba? Add and even. Add and even numbers. Anong gagawin sa add and even numbers? Sa number series, pwede itong pang-add, pang-subtract. O, nandito yung mga website. Pang-add, pang-subtract, pang-divide na puro add numbers or even numbers o di kaya prime numbers. Yung prime numbers, ini-example natin sa ating abstract kahapon, yung prime numbers ay yung number na hindi walang ibang makapag-divide kundi one or itself lang talaga. Yun yung mga prime numbers
except lang sa 1, hindi siya included sa prime numbers. Ito namang si composite numbers, ito yung mga number kung saan pwedeng ma-divide ng kung ilan pa dyan, halimbawa na lang. Okay. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itong si 2, 3, 5, 7, sila yung mga numbers kung saan itself lang or 1 ang makapag-divide sa kanila. Samantalang itong si 4, meron pang 2 times 2 maliban sa 4 times 1. Si 6 maliban sa 6 times 1 ay meron pa yang 3 times 2, katulad nitong 8 at saka ni 9. Yan lang yung mga example, ha. No need nyo nang alamin kung ano yung mga detalye sa prime numbers, mga ganyan. Basta isa lang yan sa mga pattern. Square numbers. Sa square numbers, mas maganda siguro kabisaduhin nyo ito. Ito ba? Squared mo. Squared mo yan. Kasi posible na ang nandun sa mismong civil service exam ay ganito yung mga numbers. Ganyan. Ano naman kaya yung next? Ganito ba? Ito yung mga numbers na sa civil service exam. Tapos, ano kaya yung next? So, dapat kabisado, ay, pwede. Pwede ko namang i-square root, perfectly ma-square root yung mga numbers. May mga ganito, ha? Merong mga ganito. Okay. Triangular number. Ano yung triangular number? Ganito yon siya. Yung parang ang i-add niya, madagdagan ng isa. Madagdagan ng isa. Halimbawa, ganito. Isa lang yan siya. Tapos, ang nadagdag ay 2. Tapos, ang madagdag naman ay 3. Increasing ba yung madagdag? Tapos, ang madagdag naman ay 4. Bali, minsan, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, mga ganyan. Yung continuous. Basta may mga ganyan. Then, Fibonacci numbers or Fibonacci sequence. Ang ibig sabihin nito, marami itong paraan, ha? Halimbawa na lang yung magkasunod na mga numero na 1 plus 2 equals 3. Ito yung nandoon. Tapos, plus 4 equals 12. Ay, 12 equals 7. Ganon magkasunod siya. So, meron tayong mga examples nito. Maraming paraan, maraming mga ways itong Fibonacci sequence. So, umpisahan na natin. Yung mga isi-share ko sa inyo, hindi yung numero ang i-memorize nyo, ha? Yung pattern. Kasi lahat ng pattern dito, 100% lumabas dati sa civil service exam. Paulit-ulit. Yung pattern. Huwag niyong i-memorize ang sagot kasi madismaya lang kayo sa actual na exam. Mas maganda na yung hindi kayo mag-expect para pagdating sa civil service exam, hala, ito man yung na-example ni ma'am. Ala, oy, ganito man talaga ang number din. O, di ba? At least alam nyo na kung paano siya isolve. Huwag lang kayong mag-memorize para hindi kayo masad ba? Makakasad kapag nag-memorize kayo tapos ang nasa actual na exam ni isang numero iba ang lumabas. Ano kaya ang pattern na meron dito sa number 1? Madali lang, di ba? Paano ba na mas madali yung mahanap yung pattern? Alam nyo kapag praktisado kayo, madali nyo na lang siyang ay, oo. Ay, ano pala ito? Consecutive numbers lang pala, di ba? Consecutive numbers, very good lahat. Ang daming nakakuha. So, consecutive number lang. 1, 2, 3, 4, 5. Consecutive lang din naman. So, walang kaabog-abog. Dito na tayo sa number 2. Okay, number 2. Meron na kayong kopya nito, ha? Kahapon pa ito naka-post. Ala, bukas pala, no? Ay, si Sir Moises pala bukas. Sa math refresher naman, naka-post na yun dati pa, ha? Hindi ko na lang siguro i-repost kasi bukas, tomorrow,
Kailangan akong maaga akong magising bukas. Dapat maaga ako matulog ngayon pala. Tomorrow 9 p.m., 9 a.m. pala, math refresher. Ano to? Ito yung sinishare, ito yung nilalive ko doon sa Class Tanglaw noong unang araw. Isishare ko sa grupong ito bukas ng alas 9. Okay? Bukas ng alas 9 dito sa ating FB group. Ano kaya ang pattern na meron dito? Huwag niyo lang pamunahan ng takot. Isipin mo na lang, lahat ng mga denominator dyan ay 2. So kung 2 ang lahat ng mga denominator dyan, focus lang tayo sa numerator. O, singilin natin si Sir Moises bukas. Focus tayo sa numerator. Sa numerator, we have 3, 1, negative 1, negative 3. Negative pala to. Numerator, ano kaya yung next? Ay, very good. Negative 5. Kasi ano ang pattern dito? Minus 2. Minus 2. Minus 2. Minus 2. Kaya importante yung unlike signs. Yung mga unlike signs. So, okay na tayo dito. 3 minus 2 equals 1. 1 minus 2, negative 1. Negative 1 minus 2, negative 3. Negative 3 minus 2. And this is negative 5 over 2. Kaya letter C. Happy? Any question? Walang question sa number 2. Merong ganito sa civil service exam. Yung pattern ha, huwag kayong mag-memorize ng sagot. Ala, baka naman sa civil service exam, 7 yung nauna, 7 over 5 baka mo. Ganyan, kunwari lang. Ang pattern, ang kabisaduhin. May ganong pattern, minus 2, ay pwede rin, minus 3, ganun ha. Number 3. Totoo lang, no, gusto ko talaga lahat kayo papasa. As in, gusto ko lahat kayo pumasa sa mismong civil service exam. Lord, sana Lord. Pumasa sana lahat ng nandito, Lord. Okay, number 3. Sana ito na yon. Sana talaga papasa na ang lahat. Okay, number 3. 3 over 8. 3 over 4. Ano kaya yung nasa gitna? Pattern ha. Kung sakaling alam ko na medyo, parang mang familiar naman ito ay huwag kayong mag-memorize. 3 and 6. Naulit na yan. Mas maganda na nga yung alam mong naulit yan. So, ibig sabihin ay may natutunan ka kung naulit ito. Huwag masyadong mag-memorize ng sagot. Ano yung pattern ginawa natin dati? Dapat yun ang tandaan at hindi yung sagot. Yung pattern natin dati. Nag-multiply tayo ng 2. Dapat yun ang tandaan at hindi yung sagot. Ay, nag-multiply pala ng 2. Ito. Hala. Ano kaya to? Mag-multiply siguro tayo ng 2. Unahin natin yung mas madaling i-identify. Kasi si 3 to 6 mas madaling i-identify. Try natin. Ano kaya itong si 3 over 8? I-multiply daw natin ng 2. Lahat ng whole numbers sa numerator naka-multiply. Kaya this is 6 over 8. Hanapan ng greatest common factor. Ganun ka-importante ang greatest common factor. So, importante mag-attend kayo bukas sa math refresher. Okay? Greatest common factor, sinong available bukas? Greatest common factor is 2. 6 divided by 2, and this is 3. 8 divided by 2, and this is 4. Ay, nako. 3/4. O nga, si 3 over 8, minumultiply ng 2, nagiging 3/4. Ibig sabihin lang yan, mag-multiply lang tayo ng 2 sa 3/4.
Ayan pala yung pattern. Mag-multiply ng 2. Ito yung tinatawag na geometric sequence. Okay. So ngayon, 3/4 i-multiply ng 2. Lahat ng whole number sa numerator i-multiply. This is 6/4. Si 6/4 wala sa choices, pero pwede na siguro hindi natin yan hanapan ng greatest common factor. Kasi si 6/4, kung i-divide mo man yan, more than 1 yan siya. Eliminate natin yung 1. Hindi naman yan sumubra sa 2. Eliminate natin yung 2. Itong si letter B at si letter D, mas kunti man yung numerator nila. Mas kunti ba? 9:00 ng umaga, kaya? Kasi sa gabi, sa gabi kasi nandyan si Sir Mueses. Tapos, sa hapon, importante yung personal information. So ngayon, wala nang iba kundi si letter E. Otherwise, pwede nang hanapin ng greatest common factor, which is 2. 6 divided by 2, this is 3. 4 divided by 2, and this is 2. Kaya 3/2. Mag-proceed na tayo. Sana mayroon libre kayo bukas 9 a.m. Math refresher. Kasi hanggat maaari ang buong buwan ng February ay more on para siyang final coaching style. Ang buong buwan ng February para siyang final coaching style. Math refresher lang bukas, 9:00 sana kayanin nyo. 9:00 kasi bukas din ng mga 4 or 4:30 lang siguro. Ito naman ay regarding sa personal information. Importante ito. Although, meron na tayo nito, pero mas maganda na yung live ba? Mayroon kayong tanong. Malamang, hindi ko naman alam kung anong lahat ng informasyon nandito. Kung ano, like, example, yung ethnic groups. Kayo man mismo nakakaalam nun. So, alam nyo kung saan i-choose yung para sa sarili nyo. Kasi personal information. Tapos, meron ding mga nasa live na baka sila yung pwedeng makasagot sa mga tanong nyo. Okay? So, may mga tanong kayo, babasahin natin. O, sino ba sa nandito sa live natin na kayang sagutin yung tanong ng mga kasama nyo? Yung ganun. Iba kasi yung naka-record na, mayroon naman tayong naka-record na personal information kung gusto nyo yung panoorin yon. I-search yung personal information, idugtong yung Lunalyn sa ating YouTube channel, pwede nyo panoorin, pero iba pa rin kapag nasa live kasi kayo mismo, yung may magtanong ba? Then, si Sir Mueses, ang paborito ng lahat, hindi na nila ako paborito kasi. Kawawa naman ako eh. Taga 7 p.m. si Sir Mueses. Bukas yan ha. Bukas 9:00, mga 4:30, ba? Bongga, 7:00 ng gabi. Hanggat maaari, gusto ko papasa ang lahat. Tulungan nyo lang ang sarili nyo. Ginawa ko bang lahat ba? Meron ako mga daily quiz na dati walang ganyan. Iba kasi yung daily quiz dati. Minsan meron, minsan wala. Ngayon, as in, inaraw-araw ko, meron akong checklist kasi gusto ko mas marami ang papasa. Kung marami man ang pumasa dati, gusto ko mas marami pa nun. Okay, ngayon, ano naman kaya ang pattern dito? Sabado man kasi. Okay, hindi rin pwede hanggat maaari walang umaga sa linggo kay ang iba may simba. Unahin natin yung pagsimba. Hanapan lang ito. May secret group ka din po ba sa Napolcom? Yes. Pwede nyo siyang i-search. Mayroon kayong auto Lifetime 3.0. Mayroon kayong auto access dyan. Meron kayong auto access dyan. Kasi sa June, mayroong Napolcom. Meron tayong isi-share
Meron tayong lecture sa Napukom. Hanapan ng least common denominator. Ang least common denominator, hanapin lang yung may pinakamalaking numero. Ang pinakamalaking numero dyan ay 10. So therefore, kung 10, yan na yung least common denominator dito kasi yan ay ma-divide sa lahat. Ang daily quiz, mayroon pang iba hindi na alam yung daily quiz. Ito, importante ito. Daily quiz. Puntahan ang Lifetime. Lahat kayo may access. Lifetime 2.0. Lahat kayo may access. Daily quiz yan siya ha. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m. Ilang beses ba to? 12. Noon. 2 p.m., may 3 p.m., may 4 p.m., may 5 p.m., may 6 p.m., lahat ng yan. 5 to 10 item, lahat ng yan. Gawin nyo na. Practice yun mga, para sa mga brain cells ba, exercise sa brain cells, please lang, pang-exercise sa brain cells. Okay? Pang-exercise sa brain cells, yan. 10 divided by 2, and that is 5. 5 times 1 equals 5. 10 divided by 5, and that is 2. 2 times 3 equals 6. 10. Ayan o. Lahat kayo may access dito. 7 lang pala yan siya. 10 divided by 5, and that is 2. 2 times 8, 4 equals 8. Ano nakikita nyo na pattern dito? 5, 6, 7, 8. Ang sunod ay 9. Very good. 9 over 10. Ang pattern ulit. Ang titingnan nyo, huwag kayong mag-memorize sa sagot. Pattern lang. Ay, ang pattern, hanapan ng, ano ang pattern dito? Hanapan ng greatest common, hindi. Ang pattern dito ay hanapan ng least common denominator at doon tayo sa mga numerator nakatingin. Okay? Ito yung pattern sa number 4. Number 5. Hala, lumabas din ito. Last year siguro or the other year. 6 over 4, 12 over 5, 20 over 6, 30 over 7. Pero meron silang typo error dito. Alam nyo ba, lumabas natin pero typo error. Pero kahit typo error yun yung isagot nyo. Kaya malamang typo error lang yun. Pero pareho yung fraction. Number 4. Ito sa number 4 kasi continuous lang yung, consecutive lang yung mga numerator niya. Tapos hinanapan lang ng denominator. Continuous lang ba? Consecutive numbers. Number 5. Ano kayang meron dito? Yung mga denominator. 4, 5, 6, 7, malamang 8 ito, di ba? Yung numerator. Ang difference ay 6, ang difference ay 8, ang difference ay 10. Add numbers. So therefore, ang next dito ay mag plus 12 tayo. So this is 42. 42 over 8, wala sa choices, kaya yan ay i-divide natin. So this is 5, 5 times 8 equals 40, i-minus natin yan, and that is 2. So therefore, si 5, yan yung whole number. Si 2, yan yung numerator. Kopyahin lang si 8 para sa ating denominator. 2 over 8, hanapan ng greatest common factor para ma-list natin yan. Ang greatest common factor ay 2. Remember, F for few. Tingnan lang natin ang pinakamaliit, which is 2. Si 2 ay makadivide sa 8. 2 divided by 2, and that is 1. 8 divided by 2, and this is 4. 5
and 1/4. Letter B. Ganito na pattern. O huwag kayong masadha, baka maulit, tapos merong ma-typo error sila sa whole number. Number 6. 20, 27, 37, ano naman kaya ang pattern dito? So, mas maganda sigurong doon muna tayo sa mga, ano tawag dito? Yung difference. Ano mang difference dito? Ang difference dito ay 7. Difference dito ay 10. Difference dito ay 13. Ang difference dito ay 16. O, meron na kayong napapansin? Increasing siya, pero meron tayong common difference. Ang common difference or tinatawag nating arithmetic sequence, common difference. Hindi ito kasi increasing man siya. Sa common difference tayo dito ba? Which is, nasa second level tayo, plus 3. Therefore, mag-plus lang tayo ng 3. Very good. So, happy? Ay, very good. Oy, mag-plus 3 and this is 19. I-add lang natin ito. So, therefore, ilan man yan i-add? Oy, 70, 80, 85. 85 ba ito? Tama, no? 85. Any question? Wala bang magtatanong paano, ma'am, saan ka galing ng 7? Saan ka galing ng 10? Hula-hula lang. Una, kunin ang difference. Ang difference. Kunin ang difference. Number 1. Kapag hindi kaya ang difference, tingnan mo kung pwede bang alternate. Isipin mo ano ba yung mga pwedeng pattern dito. Ganun ba? Hula-hula lang. Una sa lahat. Alam niyo ba na meron tayong daily quiz? Uulitin ko lang ha. Included pala to. January 2 hanggang February 14 talaga yan siya. Number series. May 5, may 10 number series. Daily. Alam niyo ba to? May iba doon, ma'am. Yung pattern, hindi namin mahulaan, ma'am. Kaya yung iba, ginawan ko na lang din ng video na number series. So, siguro dahan-dahanin kong gawa na lang talaga ng video yung mga number series doon. Tapos ipag-isa ko siya ba? Ganon, ipag-isa ko. O, alam nyo ba to? O, dito na tayo sa number 7. Ano kayang pattern meron dito? Anong nakikita nyo? Sinong magtatanong? Sana bago itong live ha, sana sinagutan nyo na to ha. Anong meron dito? Ito na yung squared. Oh, kasi dapat na meron na kayong sagot. Meron na kasi silang kopya. Oh. So ito, squared. And that is 4. I-square lang natin yan. That is 25. I-square lang natin yan. That is 64. Therefore, i-square lang natin yan. And that is 1 to 1. Kabisado nyo na ba ang 11 squared? Yung tipong hindi ka na mag-multiply ba para, ay, 11 squared, that is 1 to 1. Ganun ba? Para hindi na kayo mag-multiply. Yung mga pattern number 8. Ano ba yung pattern ni meron dito? Number 8, anong pattern meron dito? Meron ba kayong napapansin? Ito? Plus 2, plus 2. Then, ito naman ay times 2, times 2.
Alternate. So, alternate. Anong meron na naman dito? Nag-multiply, nag-add ng 2. Parihong 2. So, isipin mo na lang sa actual na exam, ay pwede to. Huwag kayong mag-focus sa 2 lang ha. Pwedeng plus 2 times plus 3 times 3 plus 3 times 3 or plus 4 times 4 plus 4 times 4 or alternate plus 2 times 3 plus 2 times 3. Mga ganyan ha. Posible yan. So ngayon, mag-add lang tayo ng 2. And this is 34. Kaya ang sagot ay 34. Number 9. So dapat practice lang. Kapag praktisado kayo, madali na lang ito. Ano nga ba to? A, B, isa lang. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ay, from B, from isa, dalawa, tatlo, dapat 4 dito. Kantahin natin. Ano ba to? F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Number 9. Huwag na nating alamin yung numero kasi isa lang naman yung O. Ganun lang para hindi kayo maubusan ng oras. Pero, alamin lang natin. Ano bang meron sa numero na to? This is minus 2. Minus 3. Minus, ano to? Minus 5. Tama ba ako? Halay. Kung mag-minus ako ng 5, 7 ba yan siya? Or mag-minus ako ng 4. No? Mag-minus ako ng 4. Tapos, so, therefore, mag-minus ako ng 5. 12 nga naman. Yung pattern, consecutive, yung mga numbers na i-minus natin. Okay, happy? Number 10. May ganito rin sa mismong civil service exam. 1. Lahat ng ito. Walang, ano tawag ito? Walang naiiba sa lahat ng sinishare ko ngayon, ha? Huwag nyo lang talaga ulit-ulitin ko. Never memorize the answers kasi hindi yan nakakatulong sa inyo. Yung pattern ang kabisaduhin. 1, 2, 3, 4, malamang 5. Ano nangyayari sa mga kapares niya? Ang mga kapares. Anong meron sa kapares nito? Ang mga kapares. 1.2. Ito naman ay 3. Ano kaya nangyari sa mga kapares nito? Number 10. Nandito pala siya. Mas dito pala siya. Yan. May pattern na tayo. This is times 2. Times 2. Times 2. So times 2, 32. Very good. Number 11. Daddy. Okay, magkanta na naman tayo. C, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Isa, dalawa, tatlo. L, M, N, O, P, Q. Dapat Q. Isa lang yung Q. Kanta-kantahin. Kanta-kantahin nyo lang. Good evening, everybody. Kanta-kanta lang. Yung nasa loob naman, i-multiply lang natin ng 2. I-multiply ng 2, i-multiply ng 2. Times 2, times 2, times 2. Okay?
Number 12. Sana lahat mayroon ng kopya nito ha. Number 12. Ano man to? Anong pattern sa number 12? Plus 5. Plus 10. Plus, ilan to? 15. Oy, plus 20. Ay, obvious na. Wala bang magtatanong dito? Parang very good man ang everybody. Oy, gusto ko to ha. O, continue lang ang mga happiness. 95. Isa lang ba 95? Go na. Isa lang ang 95. ABCD lang din naman yan siya. A, B, C, D, E. Ay, mali. Andito, ang letter E. Isang 95. Dalawa pa lang 95 dito. Kaya, A, B, C, D, E. Letter E. Question lang kayo ha, para dire-diretso lang tayo. Lumabas mismo yung mga ganito. Paulit-ulit man ako. Lumabas to, huwag talagang mag-memorize ng sagot. Huwag mag-memorize ng sagot. Lumabas ang mga ganito. Paano? O, sinong makahula dyan? Dalawa pala, 90. 1/4. 3/8. 3/8. Dito tayo. Focus tayo, alternate. 1/4, 3/8, 1/2. Nakuha nyo na ba? Nakuha nyo na ba ang pattern? Ganon pa rin ang gagawin natin. Hanapan ng least common denominator. Ang paghahanap ng least common denominator, titingnan yung pinakamalaking numero kasi pareho lang yan kung paano hanapin si least common multiple. Yung pareho na ang 8, kopyahin na lang natin. 8 divided by 4, that is 2. 2 times 1 equals 2. 8 divided by 2, that is 4. 4 times 1 equals 4. Anong napapansin nyo? Obvious na siya. Ay, bakit 3 man itong 1 lang pala yan? Obvious na siya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 over 8. Ito na yung sagot. Lahat ng mga ka-alternate dito, yung mga ka-alternate, reciprocal yan siya. Mga reciprocal sa kanilang katabi. Lumabas talaga ang ganitong style na pattern. Ang ganitong style na pattern nasa mismong civil service exam dati, nakailang ulit din pero iba-ibang number. Okay, next, number 14. Anong pattern sa number 14? Ano nga ba to? Iniisip ko rin. Okay. Number 14. Nakuha ko na yung pattern. Asan yung ulitin natin? Number 13. Yung number 13, hinanapan lang natin ng least common denominator. Least common denominator ang hinanap natin sa lahat ng mga fractions. Itong mga fraction na ito ba? Yung ka-alternate na fraction, kasi yung mga katabi niyang fraction, ano tawag dito? Ka-reciprocal lang niya. Ka-reciprocal lang niya. Ngayon, Fibonacci sequence. 3 plus 9 equals 12. 12 plus 12 equals 24. 24 plus 15 equals 39.
ito yung isa sa example na tinatawag natin Fibonacci sequence. 39 plus 18 equals ilan man ito? 7 carry 157. Pattern. Fibonacci sequence. Literal na lumabas sa mismong civil service exam. Ganito na style. Hindi lang ganito ha, maraming style sila ha. May ito fraction style. Meron silang style na hindi ko pa man in-include dito kasi naka-include siya sa final coaching natin na style ba, yung nandoon sa mismong civil service exam. So sana naman huwag kayong mag-absent para sa February. Importante na yun ba? Gusto ko lahat na nandito papasa ba? Number 15, anong meron dito? Lahat merong 1. So malamang nang nasa taas meron tayong 1 plus. Dito pa lang, meron tayong 3x, 2x. Malamang x lang yan siya. X lang yan. So 1 plus x. Ang nasa baba, 3, 5, 6. So malamang ito ay 4. 3, 4, 5, 6. So ito ay plus 4. Then, yung isa pa. Itong 2x, 8x, 11x. Ang difference kunin natin, ano nga yung difference dito? 3. So mag-plus 3 lang tayo sa 8. Kung mag-plus 3, tingnan natin. Kung mag-plus 3 tayo sa 2, magiging 5 dito. So 5x. Ang 5, kung ada natin ng 3, and that is exactly equal to 8. Therefore, this is 5x. Saan yan? Di ba 5? Tama ba ako? Letter D. Tama ako, no? Agree? Number 15. Letter D. Huwag i-memorize ang 5x. I-memoryan nyo, pwedeng yung alternate, nag-plus 3. Magkasunod-sunod. Yun yung i-memorize nyo ha, yung pattern ba? Hindi yung sagot. Parehong mayroong 1 plus, ganun. 2x, 3x, malamang x na lang. Kasi yung x na lang, pareho lang yan sa 1x. Okay? 1x, pareho lang yan sa wala nakasulat na 1. Number 16. Baliktaran, meron yan. Sa mismong civil service exam, baliktaran, meron. Pero malay ba natin kung meron din sa susunod? Ang dami kayang pattern na pwede. So kaya, kabisaduhin lahat ng pattern. Yung mga ganito. Anong sagot sa number 16? Kabisaduhin ang lahat ng pattern. Sa mga bago dito na hindi alam, uulitin ko lagi. Kasi February na, ang dami pang hindi nakakaalam. Nandyan yung daily quiz. Yung topic natin ngayon, meron yon. Yung number series ang nakalagay doon. Daily quiz, meron doon. Mga anong oras yung daily quiz sa ito, every 5 PM pala yung number series. Every 5 PM, mga 5, may 10 na item. Tapos sa morning, more on verbal reasoning sa morning. Mga verbal reasoning. Meron pang vocabulary, alas 4. Okay, pattern. Baliktaran. So kung baliktaran yan siya, direkta tanong, iba man yung hinahanap natin. Kunin natin yung difference. This is 5, no?
Kunin natin ang difference. Mag-minus tayo ng 5. Kunin ang difference, mag-minus ng 5, mag-minus ng 5, 82. May lumabas na 12. I-share nyo na kung ano yun. Baliktaran technique. Okay, ngayon, number 17. Ano na naman ang pattern na nandito? Ang 5,000 naging 500, naging 50, naging 5. Anong sagot sa number 17? Isipin nyo na lang na change yung decimal. Yung decimal ba na move? So, walang problema. Either mag-divide tayo ng 10 or mag-move lang ng decimal. Move. I-move yung decimal once to the left or i-divide ng 10. Okay na. Okay. Dito naman, number 18. Kunin ng difference. Dito, klaro man dito, no? Kunin na natin ang difference. Plus 31. Number 18, nakuha nyo na yung pattern. Merong hindi nakaget sa number 17. Ang pattern, ano to? 31 plus 31. Pero itong isa, plus 13. Very good. Ang pattern ay plus 31 plus 13. So, isipin mo na lang kung lumabas man yung plus 31 plus 13, malay natin sa susunod ay plus 22 or plus 21 or 12, 21 or 12 yan. Hindi natin alam. So, ito naman yung difference. So, therefore, baliktarin na lang natin yan. Plus 31. And this is 87. I-try natin si 87, add ng 13, and that is exactly equal to 100. Therefore, ito na yung sagot. Tama tayo sa 87. Ang daily quiz ha, nakakatulong yan sa inyo. Sa mga hindi pa naka-try na mag-board exam, yung school mismo, yung gagawin ng lahat ng taga-school na makapasa kayo or ma-perfect yung passing rate sa school, ganun yun. Dapat attend na kayo lagi ng mga daily quiz. Pareho lang to. Lagi nagpapalong exam yung mga school na ganyan. Lahat merong 5. Merong point lahat. 0, 1, 2, 3, 4. Tapos mag-add tayo lahat may 2. Yung exponent naman dito, anong meron? 0, 1, 2, 3, 4, 5 yung exponent. Anong sagot? Huwag i-memorize yung sagot dito kasi yung nasa actual na exam na binigay pa naman doon, mga 60 plus yung sagot. Ang pattern lang, kabisaduhin ang pattern. So, isolve natin to. Ang ibig sabihin ng may exponent na 5 ay 2 times 2 times 2 times 2 times 2 i-multiply 5 times yung 2. I-multiply 5 times yung 2. Habol lang yung iba. 2 times 2, that is 8. Times 2, that, 8 ba? 2 times 2 equals 4. 4 times 2 equals 8. 8 times 2 equals 16. 16 times 2 ay 32. So this is 32.
Si 32, kung i-add ko sa 5.4, wala. Gawa tayo ng paraan. Isa sa pattern, ang nandoon pa naman sa mismong civil service exam ay period lang talaga siya. Decimal lang talaga siya. So therefore, anong gagawin natin? Ito ay i-multiply natin. This is 20. Multiply natin ba? Therefore, kapag mag-add tayo, this is 52. Ay, tama. Very good, jud niyo. Very good, uy. 0, 1, 2, 3, 4. Dapat 5 pala. Very good ninyo. 5. Okay, very good. 5 yan siya. 5 ito, ha? Very good. Oh, 5 times 5, i-multiply natin ito. Very good. Oy, 25. So therefore, this is 57. Merong sagot. Ganito ang style. Merong lumabas na ganito na klase last time. Okay, happy na? Happy ang everybody? The sun come out tomorrow. Number 20 na tayo. Oh. May nakaalala nito? Mayroon bang nakaalala sa inyo nito? Hello? Number 20, sino nakaalala? Dalawa ang pwede mong gawin. Gawin mo ba siya lahat ng scientific, yung may anong term nun? Scientific notation? Ano ba tong term na to? Anong tawag dyan sa number 19? Ewan ko lang kung anong tawag dito sa number 19. Basta kay ganyan. Oh, point niya. Meron nga magic pattern nga eh. Ganun talaga ang style. Point talaga naman siya. Sa mismong exam, meron talagang point naman talaga. Okay. Dalawang pwede mong gawin. Ito, pwede mo siyang gawing 25 times 10 na may exponent na 5. So, ito exponent na 4. Tapos, ito ay 9 times 10 na may exponent na 3. Then, ito ay 2. So, malamang, wala nang exponent yung last. Yung mga numero natin, this is 25. We have 15. Ano ang mga squared number natin? Square root of 25, that is 5. Square root of 16, that is 4. Square root of 9, that is 3. Square root of 4, that is 2. Therefore, 5, 4, 3, 2, 1. Anong sagot sa number 20? Lumabas to nung March. Number 20. Oh, letter C. Okay, mag-memorize ha. Baka baliktaran naman sa March. Ay, sa nitong March. Okay, ready na? 10. Yung bilang ng 0. Pwede mang isulat natin lahat. 2, 5, 0, 0, 1, 2, 3. Si
Apat na 0, 1, 2, 3, 4, tapos 16. Tatlo na 0, 1, 2, 3, at 9. Ito dalawang 0. Then, we have 4. Dapat, kung ito ay 5 0, 4 na 0, 3, 2, mayroon akong isa. So, kung ito naman ay equivalent nito, so dapat nandito nakalagay din yung isa. 25, 16, 9, 4, 1 ang next. #21. Ibang style na naman. Si 21, anong pattern nakikita nyo? Meron pa yung mga percent, no, sa final coaching na yon ng iba. Meron din dito, mauulit naman itong ibang numero. Number 21, 1.1, naging 2.4. 1, 2, 3, 4, 5, malamang 6. Ano yung mga katabi niya? Very good. So, i-squared natin ito. I-squared natin yun. So, therefore, this is 36. Letter C. O, yung pattern ha. Sana makapasa kayo. Yung pattern. Maraming number series sa mismong civil service exam. Number 22. 2, 5, 9, 19, 37. Ano ba yung pattern dito? Oh, isipin nyo. Habang nag-iisip din ako, plus 3, plus 4, plus 10. Ano nga ba to? Times 2 plus 1 times 2 minus 1 times 2. Tama. Okay, anong pattern dito? Number 22. Aha. Wait lang. Dapat mayroon tayong malaking space. Okay. Dapat malaking space. Very good. So, ito ay times 2 plus 1. Next, times 2 minus 1 equals 9. Times 2 plus 1. Then, times 2 minus 1. Lumabas itong ganito na pattern. Times 2 plus 1. So, times 2, 74 plus 1, 75. Ganito na pattern. Okay, very good. Yung pattern, ang kabisaduhin nyo ay pwede palang ganyan. Kapag medyo wala kayong maiisip na ano tawag dito? Yung pattern, hindi man siya pwedeng add, even or increasing. Ay, pwede pala ganito. 23. Ano na naman to? Times 2 times 2 times 2 divided by... okay. 23. Dito tayo sa obvious. Obvious kasi ba? Times 2. Dito tayo sa obvious. Times 2. Number 23. Dito tayo sa medyo klaro. Kasi si 36 naging 12. Malamang i-divide natin ng 3. So, malamang si 54 i-divide natin ng 3. That is 18. So, therefore, mag-divide tayo ng 3 sa 24. 24 divided by 3 and that is 8. 8 times 2 equals 16. Kaya ang sagot dito ay ganyan. So,
Yung pattern, kabisaduhin, ay, pwede palang ganyan. Pareho ang dinivide. So, combination ito, geometric sequence kasi pareho yung pang-divide, pareho yung pang-multiply. $24. Ano naman kaya to? Lahat merong 5. 24. Lahat merong 5 man. Kunin natin ang difference lang. Kunin lang natin yung difference. Number 24. Number 24. Ang difference ay 30. So, bali, kasi increase man siya, mag-add tayo ng 30. Increase man siya, ilan man yan? 60. Mag-add tayo ng 60. Nag-increase na naman siya, plus 30. Ito mas malaki. Wait lang ha. Okay, plus 60. Pareho pala. Alternate. Plus 30. So therefore, this is plus 30. Kung plus 30, this is 375. And that is choice letter A. Hi, very good. Number 25. Ano na naman kayong pattern dito? Kunin ang difference. Number 25. Okay, iniisip ko ba? Ano kaya to? Sampo. Sampo. Hindi siya bababa sa 10. Ilan pong possible na lumabas na ganyan 10 ganito? Sa mga hindi nakakaalam yung number series, mga 10 number series sa mismong civil service exam, hindi yan siya bababa sa 10. Pwede siyang dadami, 12, ba kaya, o di kaya pinakamarami, siguro 15, pero kadalasan 10. Wait lang. Anong pattern dito? Kunin natin ang difference. Ito ay 12. Dito ay 20. Ito naman 28. So, wait lang. Dito muna tayo. Ang difference dito ay 8. So, malamang mag-add din ako ng 8 sa 28 and this is 36. Si 36, yan yung pang-add ko sa 65. And this is 101 nga. Kung si 101, double check natin ha. Double check lang. Add ulit ako ng 8 sa 36. And this is 44. Kung si 44, i-add ko sa 101. Tama nga naman, no? 145. So therefore, ang sagot ay 101. Pwede nyo may screenshot later. Pwede nyo may screenshot. Pag later kasi, pwede nyo siyang i-post-post ang video ha. Pag ma-replay nyo, pwede nyo i-post-post ang video. Number 26. Sum of consecutive. The product of two consecutive positive odd numbers is 143. What are the numbers? Mga ganitong klaseng tanungan sa mismong exam. What are the numbers? The product of two consecutive odd numbers. Unang-una, two consecutive positive odd numbers. Odd numbers. Kung odd numbers, kapag meron kang even, ito hindi pa yan, may even din yan, may even din yan,
eliminate na natin kapag may even. Dito muna tayo sa, anong tawag dito? Elimination method or trial and error. Sa trial and error, the product of two consecutive positive odd numbers ay 143. 143. Ang ones ay 3. Ito lang. Si letter E lang, di ba? Yung mga ones nila ba? 1 times 3, that is equal to 3. Si 9 man, kung i-multiply mo yan, 9 times 1, 9 man yan siya. Dito pa lang, hindi na mauubos yung oras nyo. Proceed na kayo. Kasi oras yung kalaban natin dito. Okay? Pero, need yung malaman ang detalyeng solusyon nito. Ganito lang ang kadali ang pag-solve para hindi kayo maubusan ng oras. Ganito ang gagawin nyo sa actual na exam. Pero, need yung malaman ang detalyeng solusyon nito. Let n para sa first number, odd number, consecutive man, so ibig sabihin, n plus 2. Hala, bakit plus 2 man? Add man yan. Bakit plus 2? Add man yan. Walang magtatanong. Halimbawa na lang, total, na-identify na natin na 11 yung unang number. Diba? N plus 2. So therefore, 11 plus 2 equals 13. Add number pa rin yan siya. Itong gagawin ko ngayon, ito yung tinatawag nating algebraic way of solving. So, na-solve na natin siya sa shortcut or yung tinatawag na trial and error. Dito tayo sa detalye lang. Importante ito. Let n para sa first odd number, n plus 2 para sa second odd number. Product man kaya minumultiply natin yan siya. So, i-multiply na natin. Dapat, ang sagot daw ay 143. So, n times n, this is n squared, n times 2, this is 2n, tapos 143. Ang gagawin natin dito ay i-equate natin to 0. Kung i-equate natin to 0, kopyahin ulit natin si n squared plus 2n, pero itong 143, since positive siya dito, kapag i-transfer, magiging pang minus sa kabila, and this is equal to 0. I-equate natin to 0. Kung tutuusin, actual itong lumabas sa mismong civil service exam, ito yung sinasabi kong pwede na tayong mag-factor out ng mga trinomials. Okay? Sa orientation, binanggit ko na kung ilan yung numerical, binanggit ko na kung ilan yung analytical, yung general info, at yung verbal. Binanggit ko na yung detalye niyan sa, attend na lang kayo kasi medyo mahaba yung explanation natin dyan. Attend kayo sa, asan na yun? Attend kayo Sunday, 8 p.m. para sa CSE coverage kasi malamang ulitin ko regarding dyan. Please attend kayo sa Sunday, 8 p.m. Civil Service exam coverage kasi i-mention ko kung ilan yung i-expect nyo sa numerical, analytical, general, at verbal. Okay? Attend kayo Sunday ha, alas 8. Sasabihin ko kung ilan yung item sa numerical, analytical, general, at verbal. Hindi ko pwede siyang agad-agad na sasabihin kung ilan kasi by category yan, isa-isahin ko. So, see you by Sunday, 8 p.m. Ngayong Sunday pala. Ngayong Sunday, 8 p.m. Sa coverage. Okay na? Ano pa ba mga kulay-kulay na gusto ko dito? Kailangan nating ibahay-bahay ito. Ipasok natin. Mayroon tayong dalawang bahay-bahay. Bakit? Dahil dito sa n squared, so dalawang n. Then,
Paano natin malalaman kung ano bang mga operations ang ilalagay natin dyan? Kapag yung pinaka nasa, di ba, ito ba? Yan. Kapag plus at minus niyang nandyan, yung nasa dulo, kapag minus yan, ibig sabihin lang, ang minomultiply natin ay positive at negative. Therefore, this is positive at negative. Again, yung positive at negative, pwede man yung magkabaliktad, negative, positive, kahit saan dyan, pariho lang yan siya. Positive, negative, negative, positive. Ang importante lang, ang pinakamalaking number, ilagay natin dito sa may positive. Kasi yung nasa gitna ay positive. Kasi positive yung nasa gitna, kaya positive ang ilalagay natin dito sa kabila. Then, hanapan natin itong si 143 ng mga factors kung saan, mga factors ni 143 kung saan na ang difference ay 12. Ang difference ay 12. At yan ay si 13 at saka 11. Yan yung mga factors ni 143 na ang difference ay 12. So therefore, pwede na itong ma-shortcut na hanapan mo lang na ang difference ay 12. Yung mga factors ni 143. Necessary naman itong gagawin ko, pero pinakita ko lang sa inyo ba. So therefore, itong 13 ilagay natin sa mayroong positive sign. At yung isa naman ay 11. So, ito na yun. Ang pares dito ay negative 13. Ang pares naman ito ay positive 11. Pero doon tayo sa absolute value kasi pang positive odd numbers yan siya. So, therefore, this is 13 and 11. Kaya ang sagot dito, 11 and 13. So, anyway, 27. Anong yung shortcut natin, yung unang ginawa natin, pwede ma'am i-multiply ang 13 ma'am and the result is, yes, yan yung unang ginawa ko. Second solution na to, solution number 2 na tayo. Yan yung unang ginawa ko. Yun yung unang ginawa ko. Yun ang unang ginawa ko. Yan yung unang ginawa ko ha. Yung solution number 1. 27 na tayo. The sum of 5 consecutive numbers is 95. What is the third number? Number 27. Number 27. Very good na? Gusto nyo? Sum yan ha. 5 numbers. 95. Shortcut muna tayo. Divided by 5, that is 19. Si 19, ito na yung middle number. Si middle number, 5 man siya. Siya din yung third number. At yan naman ang hinahanap natin. Ang third number ay 19. Shortcut. Detalye. So again, inuna ko yung shortcut ha. Hindi ko na lang i-erase kay. Inuna ko yung shortcut. So ngayon, sum of 5 consecutive numbers. N sa first, N plus 1, second, N plus 2, third, N plus 3, fourth, N plus 4, fifth, 5 numbers. So therefore, this is 5N plus, ilan man ito, this is 10 equals 95 daw. Since si 10 ay pang-add siya dyan, pang-minus na yan sa kabila. So therefore, i-rewrite ko lang ito. We have 5N equals 85. Tama ba? Then, 85 no? Okay. Then, para makuha natin yung
Yung letter N, since si 5 ay pang-multiply dyan, pang-divide na yan sa kabila. 85 divided by 5, and this is 17. Si 17, ito na yung first number. Ang third number, ang hinahanap man natin, itong third number. So therefore, plus 2 lang tayo at ang sagot ay 19. Mas maganda pa rin ito, no? Yung shortcut. Ito yung shortcut. Di ba mas maganda pa yun yung shortcut, no? Number 28. The sum, if add number, the sum of two. The sum of odd numbers between 4 and 20 is, familiar? Number 28, familiar ba ito? Unahin ko yung isa-isa. Odd numbers between. So therefore, magsimula ako odd numbers man sa 5 hanggang sa 19. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. I-add natin. This is 24. This one ay 24. This one ay isang 24. Ito ay 24 din. Apat na 24. And this is 96. Kaya ang sagot dito ay 96. Isa pa. Lumabas din. Ilang ulit kaya nila ilalabas yung mga exam, no? Yung mga question, paulit-ulit man yan. Kung lumabas dati rin. Tapos, ito na yung formula na ako mismo gumawa. Alam nyo ba, ako mismo gumawa nito, i-memorize nyo na to. Ako mismo gumawa nito. Plus 1, tapos i-divide ng 2. Ginawa ko to 2018 or between 2018 or 2019. Ako mismo ang gumawa ng formula na ito. Paano ko nakuha ang formula na to? Bakit ko diniscover talaga to? Kasi sa libro, iba-iba yung formula sa add at saka sa even. Iba-iba. Tapos, inintindi ko siya. Dahil dito ba, inintindi ko siya hanggang, na-discover ko siya. As in, pwede siya both. Pwede na akong maging scientist, no? Pwede siya both even and add. So, yan lang. Ako nakadiscover sa formula na yan. So, anong ibig sabihin? Let A para sa first number, B para sa last na number. I-memorize na, ano to? Anong bakit po 19? Saan ka na ba? Hindi ba 19? Any question? Ma'am, o ano? Sa number 27, yung sa shortcut. Bakit ano nangyari? Mali ba? May mali ako? Okay. Diretso na tayo ng mga gustong kulay ko dito eh. So, ang first number natin ay 5. I-add natin sa last number na 19. And then, yung 19 minusan natin ng 5, i-divide ng 2, plus 1, tapos lahat ng yan, i-divide ulit ng 2. Sa pangkulay. 19 plus 5, this is 24. So, 24 yan siya. So, dito tayo sa loob. 19 minus 5, this is, ilan yan? 14. Tapos, si 14, di ba? I-divide ng 2. And that is 7. Si 7, adan ulit natin ng 1. Okay, sa isa. Si 7, adan ng 1 bago i-divide ng 2. 7 plus 1 equals 8. 8 divided by 2, this is 4. So, therefore, yung nasa loob ay equal to 4.
O, ito na lang natitira. 24 times 4, and this is 96. Ewan ko lang kung may umangkin dito. Ewan ko lang, ako ang nakadiscover nito ng formula na to. As in, iniisa-isa ko talaga siya. Let A para sa first number, B para sa second number. Kung nagkataon man na merong formula gumawa nito tapos way back, long time ago pa, mga 1990 siguro, ibig sabihin yan, ay mayroon palang paraan na magkapareho ang formula namin. Pero ito, as in, ako lang. And between 2018-2019 ko siya na-discover. Medyo mahaba yung formula, no? Alam niyo ba gaano ka-importante ito? Kasi sa actual na exam, halimbawa na lang mahaba yung mga nandoon ba? Mahaba yung mga numero. Okay? Paano kapag even? Ganito pa rin ang gagawin nyo. Ito pa rin. Paano kung even, ito pa rin? Meron yata tayong example dito, di ba? Sa final coaching ko yata nalagay. Meron tayong even numbers dito. Hindi nyo ba nakita? Hindi kayo nag-answer, no? Yung nagtanong ba? Asa na yung nagtanong? Paano kung even hindi nyo sinagutan ito, no? Hindi nyo sinagutan ito kasi nagtanong kayo, paano kung even? Hindi nyo sinagutan ito. Ang dami ko kayang mga examples na nandito. Yes. Yung nagtanong ba na paano kung even, hindi nyo sinagutan to? Hindi nyo sinagutan, no? Kasi meron man dito. Paano kung even? Hintayin nyo kung ano yung number na yon. Hindi nyo sinagutan to. Dapat kasi, pag mag-post tayo, sagutan nyo muna. Sagutan nyo muna. Number 29 na tayo. The sum of the smallest and the largest of set of 4 consecutive even numbers is 28 more than the second number. What is the third number? Kapag ganito, para hindi kayo malito, huwag tayong mag-shortcut. Kailangan nating i-detalye ito. Ilan ba itong mga numero na to Smallest, largest set of, 4 pala siya. Kailangan natin i-detalye ito. 4 man sila. Na consecutive even numbers. Let n para sa first even number, n plus 2 para sa second even number, n plus 4 para sa third even number, n plus 6 para sa fourth even number. Ito yung even number. Okay, yun. Even number man ito ha. Paano na lang kung odd numbers? N para sa first odd number, n plus 2 para sa second odd number, n plus 4 para sa third, and n plus 6 para sa fourth. Any question na ito ay para lang din sa odd numbers? Uy, parang naghang ba? 1, 2, 3, naghang ako. Bakit parang nag-circle-circle itong nasa 1 ko Ako ba ang nag-lag? Bakit nag-lag? Wait lang ha. Hanapin ko. Bakit parang nag-circle-circle yan nandyan? Ayan. Ay, okay naman. Okay naman pala. Lag lang. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kailangan ko pala matulog na maaga ngayon.
Okay na? O, happy na kayo? Even? Pareho lang yan. Walang magtanong dito para makaproceed na ako. Wala na magtanong, ma'am. Mag-proceed ka na, ma'am. Okay, wala na magtanong, ha? Mag-proceed na. Okay, para mag-sleep na. Ay, Sabado pala bukas. Meron pa bukas. Umaga pa naman tayo bukas pala. Okay. The sum of the smallest and the largest. Ito yung smallest and the largest. So therefore, ang sum daw dyan ay n plus 6. Okay? Dapat iba na naman kulay. Okay. The sum of the smallest and the largest of set of 4 consecutive even numbers is 28 more than the second number. Asan second number? Ito yung second number ko, which is n plus 2 plus 28. Kasi 28 more than sa second number. Okay? Ito na yung equation sa problem na ito kung saan masusolve natin yung value ni n. Oh, parang bigla akong naantok ba? Na dalawang n. Tapos, itong n na ito, since positive yan siya, lagay na natin dito, pang minus siya dyan. Pang minus ba yan siya? Yes, pang minus. Tapos, i-add na natin to, this is 30. Si plus 6, since pang add siya dyan, kapag ma-transfer, pang minus na yan siya. 30 minus 6, this is 24. 2n minus n, this is n na lang. Ang value ni n ay 24. Ang tanong, what is the third even number? Ang third man, n plus 4. So, plus 4, 28. Tama ba ako? What is the third number man? Kaya ang sagot ay 28. Para ba kung biglang nahilo na, uy, naantok man ako, uy. Bigla mo nantok. The sum of 3 consecutive numbers. Pasan na natin to. Sum of 3 consecutive numbers ay 231. Find the largest number. Shortcut na tayo. 231 divide by 3. Ilan man to Tama ba to? 231 divided by 3. 7, 21, 2, 21, 77. 77, automatic, yan na yung middle number. Tatlo lang naman siya, mag-add ka lang ng 1, consecutive, yan siya. This is 78. Any question? Inantok man ako. Paano ba yan? Nantok naman ako. 78. Present ba kayo bukas? Bigla ko inantok talaga ba? Hoy, Ginoo. Ay na lang. Happy na? Inantok man talaga ako Pwede to ba shortcut? Bukas na lang siguro? Kasi maaga pa tayo bukas. Pero maputol ang kuan natin, ang video natin. Kasi maputol siya ba? Ano? Matutulog or uulit? Ano, matutulog or uulit? Antok na ko, ano, matutulog or uulit? Alam niyo ba bukas? Iba na naman. Pero inantok ba na ako? Pero di na ito ma-observe ba?
Bukas na lang siguro. Inantok ba ako ba? As in, inantok na talaga ako ba? Bukas na lang to para aliveness, ma'am. Tomorrow, 9 a.m. Meron kasi akong nabasang natulog na inantok tuloy ako. Okay pa sana kayong kanina. Dinamay niyo ako. Inantok talaga ako ba? Uy, ko. Hindi man ako kaya mapadayon. Uy, kaya inantok man ako. Pero gusto ko pa siya. Kaya pa to ha, mga alas 10. Alo, mag-review lang, i-review nyo lang ha, kayahin ko. Marami pa naman to, no? Ilan ba to? 40 item pala to. Mayroon pang 10. O, hindi naman ako makafocus din. Uy, baka mag-mekos-mekos na yung mga brain cells ko dito. O, bukas na lang. Kay, nadamay lang talaga ako ba? Bukas na lang. Pero bukas na lang. Pwede mo natin itong ulitin. The sum of 3 numbers, 60 divided by 3, 20. Yan yung middle number. Pero ulitin ko to bukas ha. Find the largest number plus 1 lang tayo, 21. Tama ba? 3 consecutive numbers, 60. Even yan siya divided by 3 and that is 20. Even man yan siya. Find the largest number plus 2, 22. The sum of 3 odd numbers, 63 divided by 3. This is, ilan to? 21. Middle yan siya. Largest number plus 2 ulit. Therefore, 23. Bukas na lang talaga. Oy. Hindi na ako marunong magsulat ba? Hello? Hindi naman ako marunong magsulat. The product of a number and the next consecutive number is 12. What is the number? Ay, madali lang. 3 and 4. Luto naman yung thinking ko, eh. Ito, product, consecutive. Ay, sus, ginoo ko, 3 and 4 lang yan. Pero, hindi na talaga ako makakonsentrate. Eh. I love you all. See you tomorrow. Hindi na talaga ako makakonsentrate ba? Ano ba tayo bukas? Alam ko na. Ganito na lang. Para hindi siya mahalo, ganito na lang gagawin ko. Tomorrow, para hindi siya mahalo ba? Tomorrow, 9 a.m., math refresher lang talaga siya. Refresher. Okay? Then, para hindi siya mahalo, may work pa kayo, no? Kaya pa ng tomorrow ng 5 p.m.? Na ano yun? Ano nga to? Continue lang ba? 31 to 40. Bago mag-umpisa si Sir Mueses, no? Alam ko na. 6 p.m. Dapat i-end talaga natin kung mag-umpisa na si Sir Mueses kasi para na-cut yung video ba? Para madaling hanapin. Hindi ko siya dapat i-mix. Or 5:30. Bukas na natin pag-usapan to eh. Dito muna tayo. Antok na talaga ako. God bless. God bless. God bless. Sana talaga makapasa ang everybody. Uy. Inisip ko kung antok na talaga ako. 12 afternoon. Pwede rin no afternoon na lang.
Ay nalang. Uy, pwede kayo matulog, no? Mga alas 4. Mas maganda na lang siguro, eh. Mga alas 4. Kasi recorded naman, mga alas 4, isabay na lang sa math refresher. Yan, mga kunting item na lang. Sa bagay, no? Pwede rin isabay natin, no? Tingnan natin bukas. We will see. Gusto ko pa man siya, pero parang yung katawan ko ba, hinihila ako ng katawan ko. Good night, everybody. Thank you so much. God bless. Bukas ulit, ha? Alas 9 man. Sa personal info kasi sa YouTube channel natin ba, yung personal info. God bless. Love you all. Thank you. Matulog na ako ng bonggang-bongga. Dapat matulog ako. Tagal ko kasi natulog kahapon. Pina-finalize ko yung mga daily quiz ba. Daily quiz, please. Halos hindi ako natutulog sa daily quiz na yan ba. Kaka-finalize. Kung kaka-finalize, laging nag-finalize. Kay Sir Auxiliary Verb. Bukas ha, alas 7 kay Sir Auxiliary Verb. Makikita nyo na naman si Sir Auxiliary. Thank you so much. God bless. Pasensya na. Ayoko nang pugsin yun. Hindi ko na mapugsin yung katawan ko. Love you all. Nantok naman si Beautiful.